Did you get this? So we have discipline in the house of the Lord. Why? It's because we know how to behave as a sons and daughters of God. Amen. No, and then the second one is be sure that you and I, no, we know, no, alam natin pare-pareho na magpasakop o magpasubmit saan? Sa order in the house. No? So, ibig sabihin, merong kaayusan. Tama po ba? You know what? No, I don't care. Hello? Okay. I don't care, no, kung sa maraming mga simbahan sa ating kapanahunan, no, okay lang sa kanila yung mga late. Listen to me. As I said, no, hindi yun ang pamilya natin, ito ang pamilya natin. Tama po ba? Tama po ba? That's why, huwag niyong hanapin ang sarili niyo sa iba. Bakit doon maluwag? Bakit dito hindi? No, bakit doon pwede yun? Bakit dito hindi? I tell you, no, if this is your family, then this is your family. Amen. That's why I hope na settle sa inyong puso't isipan, no, kung ano yung kaayusan at yung disiplina na kung saan ay dapat na makita saan sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos sa ulimang araw na ito. Did you get this? No? So, you know what? I know na for so many time or for so many weeks, months, no, also na naging complacent tayo sa bagay na yan. Sa mga nakaraang taon o sa nakaraang taon, you know what? Masyado tayong naging maluwag. That's why some of you, no, meron mga dumarating na 10:30, 10:45. No, I tell you, that is not the right way. That is not the proper way, no, to worship God. It's because ang pagsamba sa Diyos, you know what? No, nandoon ka pa lang sa bahay mo, alam mo na kung paano mo, no, iset ang iyong puso saan sa pagsamba sa Diyos. Amen. Hindi yung pagpasok mo, you know what, dito ka pa lamang makakaranas na mag-iisip na, nandito pala ako para sumamba. You know what? That's wrong. No? Listen to me. The reason kung bakit maraming mga Kristiyano ang walang disiplina pagdating sa labas ng simbahan, no, for only one reason. Why? It's because mismo sa loob wala rin disiplina. Did you get this? Did you get this? No. So, did I offend you when I say this? Na-offend ko ba kayo pag sinasabi ko itong mga bagay na ito? Listen to me. No, sabi ko nga kahapon sa nasa mentoring, no, kung hindi ako ang magsasabi nito, sino ang magsasabi niyang bagay na yan sa inyo? Correct me if I'm wrong. No? Kung hindi ako tatayo saan, sa dapat kong tayuan, sino ang pwedeng tumayo sa ating kalagitnaan? Amen. That's why, please do not try to intimidate me. Amen. Why? It's because I know kung ano yung ginagawa natin. No, as I said, hindi tayo nagpaparamihan ng miyembro rito. By God's grace then, no, time will come, I believe, tawag dito, ang Diyos ay magdadala ng mga tamang tao na mayroon tamang puso sa iglesyang ito. As long na alam natin, you know what, na iset ang tahanan ng Diyos saan? Ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa basihan ng Diyos, ayon sa ninanais ng Diyos na makita sa kanyang iglesia. Is that right? You know what? Last Friday, sinabi ko to. This is the problem. Okay, let me start here. So this is the problem of a lot of churches right now. Ano yun? Ang problema na maraming simbahan sa ating kapanahunan, listen to me, when I say these things, you know what? No, hindi ko sinisiraan ang iglesia o ang mga simbahan
Subalit sinasabi ko lamang yung realidad. Clear? Malinaw po ba? No, why? It's because ito ay eye-opener para sa ating lahat. Tama po ba? Ang problema ng maraming simbahan, right now, makikita mo assorted yung nilalaman nito. Please, excuse me. Pakibalik mo doon sa dati. Assorted yung laman nito. When I say assorted, ibig sabihin, makikita mo, mismo sa loob ng simbahan, there's a lot of compromiser. Amen? Amen. Pag sinabing maraming compromiser, then makikita mo rin, marami rin tawag dito na Sunday goer. And then bukod sa pagiging Sunday goer, you know what, marami din, yung dumidiskarte sa sarili lang. I hope when I say these things, your heart is open to realize itong mga bagay na ito na siyang inihaayag sa buhay nyo. That's why, once na tinignan ng Panginoon ng church, it's not yet ready. It's not yet prepared. And then, sinasabi natin, Lord, bumalik ka na. I tell you, hindi pwede mangyari yun. Why? It's because malinaw sa Biblia, that is in the book of Acts, malinaw sa Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, once na nahanda na ang lahat ng bagay. Did you get these things? Kung ang simbahan ay hindi pa handa, I tell you, do not expect na babalik ang Panginoon pa. O do not expect na ngayon o malapit na bumalik ang Panginoon. In fact, nakakatakot. Hindi ako nag-aasik ng fear sa inyong mga puso. But when I say these things, ito yung realidad. Why? It's because the moment na natatnan tayo ng Diyos na hindi tayo handa, hindi natin alam kung anong gagawin natin pare-pareho. Amen. That's why right now we are establishing, what is that? Na magkaroon ng mataas na standard o a high standard o maglagay ng high standard in the house of the Lord. Na magkaroon ng high standard sa buhay ng bawat isa sa atin. Na masabi natin, you know what, hindi lang tayo Christian, but we know how to behave as the sons and daughters of God. Tama po ba? So why? It's because, I tell you, ito yung problema sa maraming simbahan. Ano yun? Tawag dito, you know what? Takot na sabihin sa mga tao kung ano yung dapat na sabihin. It's okay na malate. Why? As long na magbibigay ng offering. Listen to me. If you know kung paano mo i-offer ang sarili mo, that is your first offering. Then the second thing na i-offer mo, and that is your what? Yung iyong fruits of labor. You know what I mean? Amen? That's why it is useless na magbigay ka ng handog sa Diyos kung ang buhay mo ay hindi katanggap-tanggap na handog. Oh. Is this true? Kahit na gaano kalaki, I tell you, you know what? Yung pera na nais mo na ibigay o nais mo, you know what? Na iasik o bilang yung tithes or yung offering mo, I tell you, it's useless. Why? Kung ang puso mo ay hindi handog sa Diyos. Kung ang buhay mo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Why? It's because first of all, hindi mo alam kung paano i-honor yung God of the house. Why? It's because in the house of the Lord, there is orderliness. In the house of the Lord, there is discipline. Are you with me? In the house of the Lord, there is one culture. Did you get these things? Write it down. In the house of the Lord, there is discipline. In the house of the Lord, there is culture, or one culture. In the house of the Lord, there is... Okay. In the house of the Lord, discipline, culture, and orderliness, or order. Amen. Did you get that? Nakuha po ba natin? That's why, kung alam natin yung bagay na yan, hindi tayo magkakalat. Hindi magkakalat yung buhay natin. Kasi most of the time na alam natin kalat, basura. But hindi natin alam, ang pinakamalaking kalat na maaaring makita sa simbahan kung hindi natin alam mag-behave properly. Sino yun? Sarili natin. Is that right? You know what?
Alam nyo kung ano yung puso ko. We love you guys. Amen. Pastor, mahal mo pala kami. Bakit mo kami, no? Bakit mo kami sinesel mo ng palagi? Listen to me. Anong sabi ng salita ng Diyos? Anong sabi ng salita ng Diyos? Para saan ang pagpapalo? In fact, hindi ko pa kayo pinapalo. Tama po ba? If you know the Word of God, I tell you, no? Kung ang isang tao ay hindi mo tunay na anak, anong tawag mo sa kanya? Bastardo. Tama po ba? In fact, no, in English translation, bastard. If you're going to read the book of Hebrews chapter 12, is that right? No, sino yung dinidisiplina? Ang dinidisiplina ay ang mga anak. That's why huwag niyo sabihin na hindi ko kayo mahal. Amen. Amen? That's why huwag niyong isipin, you know what, na gusto ko lang nasaktan kayo. No. Sino may sabi? Tama po ba? No? For me, every Sunday, halos lamang tayo nagkikita-kita sa halos kayong lahat. Pakiayos yung sound system. No. Alisin niyo yung echo, alisin niyo, pakiusap. No. Ibalik niyo sa normal yung boses ko. Okay po. Okay. Hello. And huwag nyo rin isipin na si pastor wala sa mood. No. Tama po ba? Hello? Hindi natin hinahayaan as much as possible yung sarili natin na ma-emosyon tayo habang tayo nagsasalita rito. But you know what? Sinasabi lang natin yung katotohanan. Why? It's because I believe, you know what? Sa bagay na ito, dito natin maiko-correct palalo yung sarili natin, yung buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong, kailangan ba natin ng correction? Kailangan ba ng pagtutuwid sa buhay natin? Yes. No? Kung hindi tayo itutuwid, sino magtutuwid sa atin? Do not expect na bababa ang Diyos mula sa langit and then sasabihin sa iyo, no, itutuwid kita anak. No. It's because the Word of God is here. You already received the Holy Spirit. And then, naglagay siya ng shepherd sa inyong buhay. Pastor, I mean, hindi German shepherd, okay? Okay. So you are serious. Seryoso kayo. No? So, are you ready? So, by the way, no, before I continue this, so first, happy birthday, no, dun sa pinakamagandang babae. No, sa loob ng tahanang ito. Hindi. So of course, no, happy birthday sa asawa ko. And then if you have time later, please greet her. Amen? No? And at the same time, congratulations sa lahat ng mga gumraduate. No? Papakan natin. At yung mga gagraduate. Amen? Can you stand up? Sino-sino ba yung mga gagraduate at gumraduate? Come on. Whether elementary, high school, no?